Tall Blacks maghihiganti sa Gilas? Last time na nagkaharap ang Gilas at New Zealand at natalo sila, dun pa lang gusto na nila agad ng rematch. Nung nalaman din ng Tall Blacks na natalo pala tayo sa Chinese Taipei at bumaba pa tayo sa FIBA Asia Rankings. Tapos wala pa yung 7-3 footer natin. Mas nagkaroon pa sila ng mataas na kumpiyansa at pakiramdam nila na sa kanilang advantage at papabor ang laban bukas. Tyler Teo, gustong kunin ng Magnolia at sino naman kayang kapalit? Well, hindi na nakakagulat kung sino ang kapalit niya. Tara, pag-usapan agad natin. Ngayon na natalo tayo laban sa Chinese Taipei, abay panay sisi naman kay Coach Tim Cone at sa iba pang locals ang mga netizens. Dahil nga dyan, parang bumaba ang moral natin. Isipin nyo mga kuys, hindi tayo natalo ng Chinese Taipei sa loob ng 9 years. Pero ngayon biglang napahiya tayo. Totoo nga talaga na bilog ang bola. Pero ang lineup naman ngayon ng Chinese Taipei, naka-retooled na. Kumbaga, isinama nila yung kahit ni isang patak ng Chinese blood ay wala. Pero nakapaglaro sa FIBA as local dahil 16 years old pa lang daw yung passport holder na siya namang bumuhat sa Chinese Taipei. Bumabangon na ngayon ang Chinese Taipei So ngayon itong New Zealand Tall Blacks sasamantalahin na natalo tayo laban sa mga Chinese. At gagawin daw nila itong butas para matalo na tayo at makapagigante. Last time nung naalala ko pa nung sinisi nilang mga referee na niluto daw ang laban dahil pabor daw sa atin ang mga tawagan. Nagpo-post pa nga sila sa social media tungkol dito na ayon sa mga Gilas fans, nag-iiyakan sila. Ang ginawa ng Tall Blacks, pinag-aralan daw nila ang laban natin recently at nalaman nga nila na wala si Kai Sotto, which is para sa kanila big disadvantage daw ng Gilas. Si Kai daw kasi ang main defense ng Gilas at hirap sila makapasok sa loob kaya nilaban nila tayo dati sa outside shooting. At dahil dyan, bubutasan nila ang Gilas at madali na lang daw itong gawin. Alam mo sa sinabi ng Tall Blacks, half agree ako at half hindi. Una, totoo naman din ang sinabi ng Tall Blacks, butas ng Gilas. Si Kai lang naman ang kahinaan natin kasi dahil sa kanya, humina ang kumpiyansa ng Gilas na tumira sa labas. Tapos ang Gilas talo pagdating sa fast pace. Para hindi kasi yan ang style ng Gilas. Kumbaga, kahinaan din natin ang small ball. Ito din dating ginawa ng Brazil sa atin kaya natalo. Sa isang banda, hindi pa rin ako naniniwala na madali nila tayong matatalo dahil meron tayong Justin Brownlee. Si JB, 39 points last game pero pawang locals lang humihila sa kanya pababa. Once na makapag-adjust na si Coach Tim, may laban pa rin tayo. Kahit sabihin natin na may lackings ang Gilas pero gayon pa man, kaya natin yan. At kapag natalo pa talaga tayo bukas, isa lang masasabi ko, reality check na to at hindi dapat tayo magpakampante sa lineup na meron tayo ngayon. Dapat meron din tayong mga bagong players na isasalpak para maging pamilyar din sila sa system ni Coach Tim. Sana may bangon natin muli ang pangalan ng Gilas at umangat muli sa rankings para talagang magkaroon tayo ng momentum gaya ng dati. Add more players, add more shooters, at shooter na wing. Kasi kahit saang competition pa sa mundo, tanging high rate shooting lang ang makakasabay at hot shooting din ang makakapagpabagsak sa isang team. Anong preview nyo sa laban ng Gilas sa Tall Blacks? Tyler Teo, gustong kunin ng Magnolia kapalit si Paul Lee. Yun nga lang, may isang problema. Ayaw ng Phoenix kay Paul. Dahil bukod sa injury prone, bumaba din ang kanyang efficiency rate. Ang sabi pa, kapag napunta yan sa kanila, mapapaupo lang. Bay, tama naman. Si Teo kahit galing injury pero bata pa kasi good tandem ito ni Jerome Lastimosa. Kasi pareho silang playmaker at magugustuhan nito ni Baroka. Kahit ako sa Phoenix, talagang hindi ako papayag. Shooter si Paul pero hindi na consistent gaya ng dati. Pero may paraan pa naman para makuha ng Magnolia si Teo, ang future pick. Sa katunayan, hindi naman sana dapat si Tyler Teo ang kukunin ng Magnolia kundi ang dalawang guards ng Ross, si Noko Masilimeti. Pero hindi pumayag ang Ross, tsaka pinayuhan din ata ni Bo Belga ang dalawang guards na to tungkol sa ikakasira ng karir nila. Dito kasi sa Ross, nabibigyan sila ng mahabang break kahit mag-choke sila, kahit off night nila. Malaki pa rin ang tiwala ni coaching sa kanilang lahat kaya walang nababangko at binababad. Habang kumapunta ka sa ibang teams, lalo na sa mga kagaya nila, tiyak pagsisisihan mo ang paglipat dahil iinit lang yung puwet mo sa bangko. Sayang mga pagkakataon. Ang tanong na lang, kung si Tyler Teo matutuloy ba sa Magnolia?